Hello po ulit mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Brother OG po nandito na naman para po mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng ating ginagawa at dapat nating gawin bago tayo mag-umpisa mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos, tayo po ay dapat manalangin. So samahan niyo po ako at mananalangin tayo. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, maraming salamat na naman Lord God sa araw na to dahil kami po ay makakapag-aral, makakarinig at makakapagbasa na naman po ako ng iyong mga salita. Makakapag-share na naman po ako ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, buksan mo po yung aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan, O God. At ito po ay maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli at palagi ka naming pupurihin, sasambahin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at hingi po ako ng konting pasensya kung may mga maririnig po tayo na ingay at meron po mga nag-uusap-usap pa sa labas ng bahay. Ano po? So mga kapatid, natapos natin ang chapter 11 na may pamagat po na si David at si Bathsheba, yung tungkol sa kanila ni Bathsheba, mga kapatid, kung paano sila naging mag-asawa at kung ano ang ginawa ni David sa asawa ni Bathsheba. At dito nga sa huli, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. At ngayon po chapter 12 na po tayo mga kapatid. At ito po ay may pamagat na ang mensahe ni Nathan para kay David. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 12 verse 1. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa ay tukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman. Sabi pa rito mga kapatid, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Sabi rito, kinakalong niya itong parang anak na babae. Sabi rito, isinasalo sa pagkain at pag-inom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayaman lalaki sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin ang isa o ang kaisa-isang tupa ng dukha. Iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin, no? Sinabi ni Nathan, may isang mayaman at dukha, maraming kawan, maraming alaga ito, ngunit ang dukha ay iisa lamang. Mahal na mahal ito ng dukha. Pero nagkaroon ng isang panauhin, itong mayaman, ang kinuha niya para ihanda, para katayin, para patayin, ay yung alaga ng dukha, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, verse 5, nang marinig ito ni Haring David, napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Itong sagot ni David nang marinig niya ang salaysay ni Nathan. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga alipin ng Israel at Juda. At sabi pa dito mga kapatid, magbibigyan pa kita ng higit pa riyan.
Bakit mo hinamak ang salita ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ito yung ginawa niya. Ito yung ginawa niya kay Bathsheba nang kunin niya ito kay Urias, mga kapatid, at pinapatay pa niya. Di ba po, kung matatandaan natin, pinapatay pa ni David, ipinalagay pa sa matinding labanan para mamatay si Urias. Ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay. Sabi rito, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan, sabi ng Diyos. Kaya David, mga kapatid, pinasabi ito kay Nathan. Sinabi pa rin ni Yahweh, sabi rito, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kita mapaparusahan at ipapakita ko ito sa buong Israel. Di ba nagtago siya, pinaalis ni David ang lahat ng kanyang mga tauhan, naglabadan. Nakita niya si Bathsheba at agad niya pinakuha, sinipingan, at ito'y nagdalang tao. Nang malaman ni David ito na nagdalang tao si Bathsheba, pinadala niya sa matinding labanan si Urias. At yun nga ay namatay. Kaya ang sagot sa kanyang kasalanan ay laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Ipamimigay ko ang iyong mga asawa at sisimpingan sila sa katanghalian tapat. Lihim mo itong ginawa, hayag kitang paparusahan, sabi ng Diyos. Verse 13, mga kapatid. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Amen and amen, mga kapatid. At yan po ang part 1 ng chapter 12, mga kapatid. Yan yung sagot, yan yung sinabi ni Yahweh kay David, mga kapatid, dahil sa ginawa niyang kasalanan. May kabayaran. Mapapatawad ka, sabi dito. Sabi ni David, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na niya, hindi ka mamamatay. Ngunit, sabi dito, pinapatawad ka na ni Yahweh, hindi ka mamamatay. Ngunit, dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito, umuwi na si Nathan. Mga kapatid, paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan, pinatawad tayo. Pero ano sabi? May mangyayari pa rin. Di ba po? Meron pa rin kaparusahan na mangyayari. Meron pa rin kabayaran na mangyayari sa ginawang kasalanan ni Haring David, mga kapatid, na sinasabi sa atin, huwag na tayong magkasala. Alam na natin ang lahat ng bawal. Alam na natin ang pinag-uutos ng Diyos. Alam na natin ang kanyang mga sinasabi. Araw-araw tayo nagbabasa. Araw-araw ako nagsishare sa inyo ng sinasabi ng ating Diyos. So alam na natin, dapat na itatanim natin sa ating puso't isipan ng salita ng ating Diyos. At ipag-pray natin, hingi natin sa Diyos na samahan tayo, gabayan tayo, proteksyonan tayo upang hindi na tayo magkasala kahit kailan, upang hindi natin pagbayaran ang lahat ng yan. Mga kapatid, aminin man natin sa hindi, napakarami na nating kasalanang nagagawa. Simula noon hanggang ngayon, nagkakasala tayo, nagkukulang. Sabi pa rito, di ba mga kapatid, itinakwil, nilapastangan ang Diyos. Dahil sa tuwing magkakasala tayo, matindi man yan o hindi, nagkakasala pa rin tayo. At ang lahat ng kasalanan, the wages of sin is death, mga kapatid. Humingi tayo ng tawad, tanggapin natin ang Panginoon Kristo at hindi na dapat tayo magkasala magpakailanman. Yan ang tinuturo sa atin ngayon. Dito pinakita sa atin, mahal ng Diyos si David. Mahal din tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero dahil sa ginawa niyang kasalanan, may mamamatay sa kanyang mga anak. May magbabayad ng kasalanan.
Ulitin ko lang, dapat hindi na tayo magkasala. Maging maayos tayo sa ating Diyos, sa paningin ng ating Diyos. Sabi nga, nilapastangan every time na tayo po ay magkakasala. Lalong-lalo na ngayon, nakilala na natin ang Diyos, alam na natin ang kanyang mga sinasabi. Tapos magkakasala tayo, nilalapastangan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Ulitin ko to, lagi tayong humingi ng protection, guidance sa ating Diyos upang hindi na tayo magkasala. Upang lagi natin maalala ang salita ng Diyos, lagi tayong magbasa at makinig ng salita ng ating Diyos. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon ng ating Diyos na dapat natin sundin hanggat tayo ay nabubuhay. Maraming salamat sa salita ng ating Diyos. Maraming salamat din sa inyo mga kapatid. Alam ko ang mga salita ng Diyos ay tumatatak po sa ating mga puso. Salamat pong muli. Mga kapatid, muli niyo akong samahan. Tayo po ay mananalangin sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat pong muli sa iyong mga salita na aking na-share, na aming narinig, na aming napag-aralan. Dito tinuturo mo, Lord God, na huwag kaming magkasala. Sinasabi mo rin na kami mahal mo at patatawarin. Ngunit, meron pa rin katapat na kabayaran ang lahat ng kasalanang nagawa namin. Kaya Lord, kami po ay lumalapit na kami po ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, pagkakamali at pagkukulang sa iyo, O Diyos, sa aming pagtakwil, sa aming paglapastangan, Lord, sa iyo. Patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami, Lord. At nawa turuan mo kami, samahan mo po kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami upang hindi na kami magkasala, O God. 10 ng aming mga mahal sa buhay, 10 ng aming mga anak, 10 ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Patawarin mo po kami, samahan mo po kami, turuan mo po kami, proteksyonan mo po kami, O God. Huwag mo po kaming pabayaan, O Lord, na kami muli ay magkasala pa. Lord, alam ko naririnig mo po ang aming mga panalangin, kaya kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa lahat, Lord. Salamat sa lahat din ng blessings sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Pero patuloy mo pa rin kaming ginagabayan. Patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng pagkain. Patuloy mo pa rin, Lord, na kami pinapatawad at dinidinig ang lahat ng aming mga panalangin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat po sa iyong mga salita na aming naririnig. Sa mga pastor, bishop na patuloy na nag-share, naglilingkod sa iyo, naghahayag ng iyong mga salita. Lord, kahit sa simpleng paraan, Lord, salamat po dahil ako po ay nakakapag-share din ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat sa pagkakataong yan. Salamat sa lakas ng loob. Salamat sa wisdom and knowledge, O Diyos. Salamat po sa lahat, O God. Salamat po. Salamat po. Lord, salamat din sa iyong pagmamahal sa amin lahat. Alam ko pong kami magtatagumpay sa aming mga gawain dahil kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan. Salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. Nawayan din ang maramdaman namin para sa iyo, Lord God, ang ibigin ka ng buong puso't kaluluwa. Ganon din ang aming kapwa. Kagaya ng pagmamahal namin sa sarili, nawayan din ang maramdaman namin sa aming kapwa. Dahil yan po ang inuutos mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat din sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Salamat sa proteksyon. Salamat sa biyaya. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, O God. Salamat sa pag-ayos mo ng bawat relasyon ng bawat pamilya, magkaibigan, magkakapatid sa pananampalataya at pagkakaisa. Bawat tao at bawat bansa. Salamat po dahil sa inyo po galing ang lahat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen. Salamat sa ating Diyos. Mga kapatid, mag-iingat po kayo palagi at lagi niyo pong tatandaan, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.